Ang laki ng problema ng mga nagtatanggol sa administrasyon na ito. Problema nila yung mga Marines, problema nila si Balingod, problema nila yung mga vloggers, problema nila yung mga picture. Hindi yun yung problema eh. Ang problema, may nawalang kwarta. 1.04 trillion in 3 years. Saan napunta yun? Sino ang nakinabang doon? Yun ang dapat nating malaman. Kaya dapat sabay-sabay tayong nagsasabi na imbestigahan yan para malaman natin kung fake news nga ba yan o hindi. Diba? Kung dito tayo sa social media magpapatot sa dahan, walang mananalo sa atin. Talo tayo pare-pareho. Yung ekonomiya natin pabagsak na. Wala nang naniniwalang investor, magulo na tayo. Dapat totohanin natin yung investigasyon. Once and for all, ilabas ang totoo. Yung ICI nag-imbestiga, hindi naman nila inilabas yung investigasyon kay Sandro Marcos at kay Martin Romualdez. Ano ba yan? Paano malalaman ng taong bayan kung ano ang totoo o hindi? Para makapagbigay ng fair judgment. Diba? Alam nyo, hindi kalaban yung mga nagsalita. Hindi kalaban yung mga Marines. Hindi kalaban si Balingod. Hindi kalaban yung mga vloggers na pumupuna sa administrasyon na ito. Ang kalaban yung mga taong nagnyakaw. Yung mga taong nakinabang sa pera ng flood control. Yun ang problema. Huwag nating kakalimutan. Ninakawan tayo. Pinag-aaway-away pa tayo. Diba? Sana matuto tayo pare-pareho kasi tayo din naman lahat ang makikinabang pag gumanda ang Pilipinas. Panahon ni Marcos ibinagsak yung ekonomiya kaya dapat bumangon tayo. Paano tayo babangon? Ito, totohanin natin yung investigasyon. Ayusin natin. Magtulong-tulong tayo. Mga influencer kayo, di ba? O, gamitin nyo yung influensya nyo para maging maayos ang Pilipinas. Sabay-sabay tayong magsabi, imbestigahan niya ng totohanan. Walang pabor-pabor, walang kinikilingan kahit sino ang madamay dyan. Di ba? O paano? Laki ng problema nyo mga, sayang ang bayot.